Pagbalik ko mula sa 12 taon ng Black Ops mission, nadatnan ko ang aking inay na naghahain ng mga cocktail sa isang poolside party sa waterfront mansion na binili ko para sa kanya. Tiningnan niya ako nang may ulap sa mga mata at tinanong kung nandito ako para ayusin ang air conditioning. Hindi niya nakilala ang dating miyembro ng Special Forces na nakatayo sa harap niya. Hindi niya alam na ang lalaking nakasuot ng pangkontratista ay may fee 4.1 bilyon sa cryptocurrency at isang matinding pangangailangan na sirain ang mga taong nagnakaw sa kanyang buhay. Ang pangalan ko ay Miguel Reyes. Ako ay 62 taong gulang. Sa huling 12 taon, nag-ooperate ako sa mga lugar na hindi nakikita sa mapa, gumagawa ng mga bagay na hindi kailanman aaminin ng gobyerno. Nakaligtas ako sa mga IED sa Fallujah, bakbakan sa Mogadishu at pagbagsak ng helicopter sa kabundukan ng Afghanistan. Umuwi ako na mas marami ang peklat kaysa sa balat at isang Purple Heart na hindi ko isusuot kailanman. Ngunit wala sa mga iyon ang nakapaghanda sa akin sa nadatnan ko nang lumakad ako sa driveway ng pribadong subdibisyon sa Batangas. Binili ko ang property na ito 15 taon na ang nakakaraan gamit ang cash matapos ang una kong malaking kita sa kontrata. Nagkakahalaga ito ng 350 milyon para sa 8,000 square feet ng purong pangarap sa Pilipinas. Puting dingding, bubong na gawa sa Spanish style, infinity pool na tanaw ang dagat. Binili ko ito para sa aking inay, si Aling Emeng Reyes, ang babaeng nag-iisa na nagpalaki sa akin matapos mamatay si tatay noong 7 taong gulang ako. Binili ko ito para magamit niya ang kanyang mga huling taon ng komportable, para mapanood niya ang paglubog ng araw mula sa terrace kung saan kami kumakain ng ice cream noong bata pa ako at bumibisita sa tabing dagat. Tumawag ako ng maaga. Sinabi ko sa kapatid kong si Danny na uuwi na ako. Mukha siyang nagulat, halos nataranta. Sabi niya, maayos na maayos si inay, perpekto ang bahay at lahat ay eksaktong katulad ng pagkakita ko noon. Sabi niya, inaalagaan niya si inay, pinamamahalaan ang ari-arian, sinisiguro na walang kulang. Nagsinungaling siya. Bukas ang gate nang dumating ako. Isang catering truck ang nakaparada sa circular driveway. Musika at tawanan ang nagmumula sa likod bahay. Lumakad ako sa gilid ng bahay. Ang military training ko ay nagpatuloy sa akin ng tahimik sa kabila ng magaspang na daanan. Gusto ko silang sorpresahin. Gusto kong makita ang mukha ni inay na lumiwanag kapag nakita niya ang kanyang anak na ligtas, na nakabalik pagkatapos ng maraming taon. Ang nakita ko sa halip ay nagpatigas sa aking dugo. Umaarangkada ang party. Siguro mga 50 hanggang 60 katao ang nagkalat sa pool deck, mukhang mayayaman, batay sa designer swimwear at mga bote ng Dom Perignon. At nag-iikot sa kanilang gitna, may dalang tray ng canapes at nagre-refill ng champagne flute, ay ang aking inay. Siya ay 78 taong gulang. Nakasuot siya ng itim at puting uniforme ng kasambahay na maluwag sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok na dating makapal at kulay pilak ay kalat-kalat na ngayon at kulay abo, nakapusod ng mahigpit. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dala ang mabigat na tray. Pinanood ko siyang muntik ng mabitawan ito. Pinanood ko siyang humingi ng tawad sa isang babaeng kasing edad ng kanyang apo. Nakatayo akong tulala sa likod ng isang puno ng niyog. Hindi maiproseso ang nakikita ko. Ito ang aking inay, ang babaeng nagtrabaho sa 2 trabaho para lang makapag-aral ako. Ang babaeng hindi kailanman pumalya sa aking laro sa football, kahit na pagod na siya. At ngayon, naghahain siya ng inumin sa mga estranghero sa bahay na binili ko para bigyan siya ng dangal. Pinanood ko ang isang lalaki na pumitik ng daliri sa kanya. Hoy, ikaw! Dagdag yelo! Nagmadali siyang sumunod. Ang kanyang pagkilos ay matigas dahil sa arthritis na hindi ko alam na mayroon siya. Pagkatapos, nakita ko siya. Ang kapatid kong si Danny. Nakahilata siya sa isa sa mga deck chair na ipinagawa ko gamit ang Italian teak. Nakasuot siya ng designer swim trunks at aviator sunglasses. May hawak na Cuban cigar sa isang kamay at isang kristal na baso sa kabila. Sa tabi niya ay si Joyce, ang kanyang asawa, nakahiga na parang pusa sa isang bikini na mas mahal pa sa upa ng bahay ng karamihan. Tumatawa si Danny. Nagkukwento siya na nagpatawa ng husto sa kanyang mga bisita.
Mukha siyang mayaman, mukha siyang komportable, mukha siyang Panginoon ng mansion. Dumaan sa tabi niya si inay, nahihirapan sa isang mabigat na cooler. Ni hindi siya sinulyapan ni Danny, parang isa lang siyang kagamitan. May naramdaman akong pumutok sa loob ng dibdib ko. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman ko noong unang beses kong nakita ang isang bata na pinatay ng isang suicide bomber. Ang parehong pakiramdam noong hawak ko ang namamatay kong kasamahan habang naghihintay kami ng medevac. Ito ay galit at lungkot at isang kakilakilabot na malinaw na pag-iisip. Sana lumabas ako doon. Sana sinunggaban ko sa leeg si Danny at inihagis siya sa infinity pool na iyon. Ngunit 12 taon ng tactical operations ang nagturo sa akin ng pasensya. Natutunan kong maghintay para sa perpektong pagkakataon. Natutunan ko na ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang uri na ganap na sumisira sa iyong kaaway, hindi lang pansamantala. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyari. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong malaman ang buong lawak ng pagkakanulo bago ako gumawa ng hakbang. Kaya, ginawa ko ang pinakamahusay na ginagawa ng isang komando. Nag-conduct ako ng reconnaissance. Umalis ako sa property at nagmaneho sa isang coffee shop 3 blok ang layo. Binuksan ko ang aking encrypted laptop at nagsimulang maghukay. Sa loob ng 1 oras, na-access ko ang county property records, tax filings, at court documents. Ang nadiskubre ko ay nagpaalab sa akin na ibato ang kamao ko sa screen. Ang bahay ay wala na sa pangalan ni inay. Na-transfer na ito kay Danny 6 na taon na ang nakakaraan ayon sa isang diid na may lagda niya. Ngunit kilala ko ang lagda ng aking inay. Nakita ko ito sa bawat birthday card na ipinadala niya sa akin. Ang lagda sa dokumentong ito ay malapit, ngunit hindi tama. Mali ang loop sa I. Masyadong matarik ang slant. Naghukay pa ako ng mas malalim. Nalaman ko na idineklara si Danny bilang legal na tagapag-alaga ni Aling Emeng 3 taon na ang nakakaraan. Binabanggit ang pagbaba ng kanyang mental na kapasidad at kawalan ng kakayahan na pamahalaan ang kanyang mga gawain. May ulat ng doktor na nagsasabing mayroon siyang early stage dementia. Ang pangalan ng doktor ay Dr. Ricardo Corpus. At isang mabilis na paghahanap ang nagpakita na siya ay kinasuhan ng fraud 2 beses at sinuspinde ang lisensya ng minsan. Nakakita ako ng bank statements, naubos ang mga account ni inay. Ang buwan ng deposito na ginagawa ko sa loob ng 12 taon, P1 million bawat buwan na wire mula sa aking offshore accounts, ay nire-route sa personal accounts ni Danny simula 6 na taon na ang nakalipas. Iyon ay 12 million bawat taon. Halos 60 milyon ang kabuuan. Ngunit ang pinakamasamang nadiskubre ay nang maghanap ako ng life insurance policies. Kumuha ako ng 500 milyon na policy para sa sarili ko bago ang una kong deployment, kung saan si inay ang nag-iisang beneficiary. Ito ay standard practice para sa mga katulad ko. Kung hindi ka makabalik, at least, inaalagaan ng iyong pamilya. Ang policy ay nagpakita ng isang claim na na-file 8 taon na ang nakakaraan. Payout ng beneficiary, 500 milyon, tumanggap, Danilo Reyes bilang tagapag-alaga at executive ng estate ni Aling Emeng. Idineklara nila akong patay. Kinuha ko ang claim documents. Mayroong death certificate na inisyu ng isang military bureaucrat na hindi ko kailanman narinig. Killed in action, sabi nito. Body unrecoverable. Ang claim ay naproseso. Ang pera ay naibayad. At tila hindi kailanman nakakita ng kahit 1 sentimo si inay. Umupo ako sa coffee shop na iyon sa loob ng 2 oras. Nakatitig sa screen, mahigpit ang hawak ng aking mga kamay sa gilid ng mesa hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Inisip ko ang lahat ng mga misyon na tinakbo ko, lahat ng mga oras na isinakripisyo ko ang aking buhay. At sa buong panahong iyon, ang kapatid ko ay nasa bahay, nagnanakaw ng bahay ni inay, nagnanakaw ng pera ko at pinagtatrabaho siya bilang isang kasambahay sa sarili niyang tahanan. Hindi na kanyang tahanan, tahanan niya. Ang tahanang ninakaw niya. Isinara ko ang laptop, kinuha ko ang isang burner phone na binili ko sa isang gas station. Tumawag ako ng 3 beses. Ang una ay kay Marco Sanchez, ang dati kong team medic na nagretiro sa private security. Kailangan ko ng kumpletong surveillance package, sabi ko sa kanya.
Mga kamera, audio, lahat. Kaya mo bang ihanda ngayong gabi? Para sa iyo, Migs, kaya kong ihanda sa loob ng 2 oras. Ang pangalawang tawag ay kay Atay Sara Banzon, isang abogado na nag-specialize sa mga kaso ng elder abuse. Isa rin siyang Marine Corps veteran at may utang siyang pabor sa akin mula sa isang sitwasyon sa Kandahar na pareho naming napagkasunduan na hindi na pag-uusapan kailanman. Sara, sabi ko, kailangan kong mag-file ka ng emergency petition, elder abuse, fraud, identity theft. Gaano kabilis kang makakakilos? Gaano ba kasama, Migs? Masama, sapat na para isaalang-alang ko ang mga solusyon na maglalapag sa akin sa bilangguan. Nagkaroon ng paghinto. Bigyan mo ako ng 2 oras para repasuhin ang ebidensya. Huwag kang gagawa ng kalokohan hanggang sa tumawag ako pabalik. Ang pangatlong tawag ay sa isang tao na walang pangalan. At least, hindi ko alam. Nagtatrabaho siya para sa isang ahensya ng gobyerno na opisyal na hindi umiiral. Iniligtas ko ang kanyang buhay sa Syria. Sinabi niya sa akin na kung kailangan ko ng kahit ano, tawagan ko lang ang isang particular na numero. Kailangan ko ng financial records, sabi ko sa kanya. Lahat ng bagay kay Danilo Reyes, sa kanyang social security number. Sinabi ko ang impormasyon. Kailangan kong malaman kung saan napunta ang bawat piso. Personal ba ito? Tanong niya. Sobra. Makukuha mo sa loob ng 9 na oras. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako sa aking rental car sa parking lot. Pinapanood ang paglubog ng araw sa Pasipiko. Inisip ko ang aking inay. Marahil ay naglilinis ngayon matapos ang party na iyon. Marahil ay naghuhugas ng pinggan at nagtatapon ng basura. Marahil ay matutulog sa anumang sulok ng bahay na iyon na kinalalagyan ni Danny. Inisip ko ang sinumpaan ko noong sumali ako sa Special Forces upang ipagtanggol laban sa lahat ng kaaway, dayuhan at domestiko. Gumugol ako ng $2 sa taon sa pakikipaglaban sa mga dayuhang kaaway. Ngayon, oras na para harapin ang isang domestikong kaaway. Sinimulan ko ang makina at nagmaneho sa isang hardware store. Kailangan ko ng ilang kasangkapan. Dadalhin ni Marco ang high-tech na kagamitan, ngunit kailangan ko ang mga basic. Isang mahusay na lockpick set, ilang damit ng kontratista, isang clipboard, ang uri ng mga bagay na nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa anumang gusali sa Pilipinas nang hindi nagdudulot ng hinala. Dahil ngayong gabi, babalik ako sa bahay na yon. Ngayong gabi, magtatanim ako ng mga kamera sa bawat silid. At ngayong gabi, sisimulan ko ang pagtitipon ng ebidensya na maglilibing sa kapatid ko nang napakalalim na hindi na siya makakakita ng sikat ng araw. Gumugol ako ng 12 taon sa pag-aaral kung paano manghuli ng pinakamapanganib na mga tao sa mundo. Malapit nang matutunan ni Danny kung ano ang nangyayari kapag ang isang sheepdog ay umuwi at nakakita ng mga lobo sa kanyang kural. Malamig ang hangin ng gabi nang bumalik ako sa Ocean Boulevard bandang 2:00 AM. Nakipagkita sa akin si Marco sa isang parking lot, 5 block ang layo at iniabot ang isang duffel bag na puno ng kagamitan. Pinhole cameras na hindi mas malaki kaysa sa isang butones ng damit. Audio devices na kayang kunin ang isang bulong mula sa 50 talampakan ng layo. Isang tablet na magpapahintulot sa akin na i-monitor ang lahat sa real time. Ito ay military grade, sabi ni Marco. Makakakuha ka ng crystal clear video kahit sa low light. Ang battery life ay 6 na buwan. At Migs, hinawakan niya ang balikat ko. Anuman ang planuhin mo, siguraduhin mong legal. Ayokong bisitahin ka sa kulungan. Ito ay magiging legal, pangako ko, halos. Lumapit ako sa bahay mula sa gilid ng dagat. Umaakyat sa mababang pader na naghihiwalay sa property mula sa public access path. Matagal nang tapos ang party. Patay ang mga ilaw maliban sa isang dim glow mula sa alam kong kusina. May gising pa. Gumalaw ako ng tahimik sa damuhan. Ang aking mga galaw ay automatiko mula sa mga dekada ng pagsasanay. Naabot ko ang bintana ng kusina at sumilip sa loob. Nandyan ang aking inay, nakayuko sa lababo, naghuhugas ng pinggan. Nakasuot siya ng manipis na nightgown, nakayapak ang kanyang mga paa sa tile floor. Tahimik siyang umiiyak. Ang luha ay umaagos sa kanyang kulubot na mukha habang nagkukuskus siya ng champagne flute. Gusto kong sirain ang pinto.
Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na nandito ako, na magiging okay ang lahat. Ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Kung magpapakita ako ngayon, kukuha ng abogado si Danny, sisirain ang ebidensya, at baka saktan pa siya para manahimik. Kailangan ko ng napakalaking patunay. Kailangan ko siyang mahuli sa akto ng isang bagay na napakasama na walang halaga ng pera o abogado ang makapagliligtas sa kanya. Kaya pinanood ko. Pinanood ko si inay na tapusin ang pinggan. Pinanood ko siyang patuyuin ang mga ito at ilagay ang mga ito ng may nanginginig na mga kamay. Pinanood ko siyang patayin ang ilaw at maglakad patungo sa likuran ng bahay, hindi sa itaas kung nasaan ang master bedroom, hindi sa alinman sa 4 na guest room na inayos ko ng may mamahaling kama at artwork. Nagpunta siya sa isang pinto sa tabi ng utility room, binuksan ito, at bumaba sa isang makitid na hagdan. Ang basement. Sila ay pinatira ang aking inay sa basement. Naghintay ako hanggang sa siguraduhin kong tulog na siya. Pagkatapos ay nagtrabaho ako. Sinira ako ang lock sa likod na pinto, isang kasanayan na itinuro sa akin ng Navy para sa ibang layunin. Sa loob, kakaiba ang amoy ng bahay. Hindi ito amoy ng pagluluto ni inay o ng kanyang lavender soap. Amoy ito ng mamahaling cologne at alak at ang partikular na tatak ng pagkabulok na nagmumula sa spiritual rot. Gumalaw ako sa mga silid na parang multo, naglalagay ng mga kamera sa mga air vent, sa likod ng mga picture frame, sa loob ng mga dekorasyong succulents na paborito ni Joyce. Naglagay ako ng mga audio device sa chandelier sa itaas ng dining room table, sa living room malapit sa lugar kung saan ko nakita si Danny na nakahilata, at sa master bedroom. Ang master bedroom ay isang kasuklam-suklam. Ang mga muwebles ni inay, ang mga antik na piraso na minana niya mula sa sarili niyang ina, ay wala na. Sa kanilang lugar ay modernong minimalistang basura na malamang na nagkakahalaga ng malaki at walang kaluluwa. Ang walk-in closet na dinisenyo ko para sa katamtamang wardrobe ni inay ay siksikan ng designer clothes ni Joyce na may mga tag pa ang kalahati. Naglagay ako ng camera sa smoke detector at lumipat. Ang basement ang pinakamasama. Dinisenyo ko ito bilang isang entertainment room, wine cellar, o baka isang home gym. May magandang pundasyon, magandang ilaw, magandang ventilasyon. Ginawa itong piitan ni Danny. Ang silid ni inay ay isang sulok na hinati ng murang drywall. Sa loob ay isang twin bed na may manipis na kutsyon, isang maliit na aparador at isang lampara. Iyon lang. Walang bintana, walang dekorasyon, walang banyo, tanging isang pinto na humahantong sa isang maliit na utility toilet at lababo. Ang kisame na may mantsa ng tubig ay may lamat na tumutulo ng moisture. Sa aparador ay may litrato sa isang murang plastic frame. Ako iyon sa aking dress blues mula sa aking graduation sa SEAL training 28 taon na ang nakakaraan. Bata, mayabang, puno ng idealismo. Sa tabi nito ay ang aking Purple Heart, ang isa na ipinadala ko sa bahay mula sa Germany matapos akong tamaan ng shrapnel. Iningatan niya ang mga ito. Kahit na sinabi nila sa kanya na patay na ako, kahit na kinuha nila ang lahat mula sa kanya, iningatan niya ang 2 item na ito. Naglagay ako ng camera sa heating vent at umalis. Pagsapit ng 4 a.m., bumalik ako sa aking rental car, hawak ang tablet, pinapanood ang mga feed na nag-o-online isa-isa. Crystal clear video, perpektong audio. May mga mata at tainga ako sa bawat mahalagang silid sa bahay. Ngayon, naghintay ako. Ngayon, nanood ako. At ang nakita ko sa sumunod na 48 oras ay nagpaliwanag sa akin kung bakit minsan ay nababaliw ang mga combat veterans at gumagawa ng mga kahila-hilakbot na bagay. Pinanood ko ang aking kapatid na utusan si inay na parang aso. Emeng, sinabi ko sa iyo na gamitin ang polish sa pilak, hindi ang regular na panlinis. Gusto mo bang sirain iyan? Mas mahal pa iyan kaysa sa iyo. Pinanood ko si Joyce na ihagis ang isang buong tasa ng kape kay inay dahil hindi ito sapat na mainit. Ang ceramic mug ay nabasag sa kusina. Linisin mo iyan, sabi ni Joyce, hindi man lang tumitingin sa kanyang telepono. At gawan mo ako ng bago. Talagang mainit ngayon, hindi maligamgam tulad ng karaniwan mong inihahain. Nag-aalala ang aking inay sa kanyang mga tuhod
at pinulot ang mga sirang piraso. Dumugo ang kanyang mga daliri mula sa matutulis na gilid. Pinanood ko si Danny na mag-host ng isa pang party. Mas maliit sa pagkakataong ito, 100 kaibigan lang. May nagbiro tungkol sa katulong at tinanong kung saan siya nahanap ni Danny. Tumawa siya at sinabi, "Maniwala ka man o hindi, kasama na siya sa bahay. Ina ng dating may-ari o kung ano paman." Pinanatili ko siya dahil sa awa. Mabagal siya, pero mura ang kanyang trabaho. Dating may-ari, na parang hindi ako umiral kailanman, na parang isa lang akong estranghero na dating nanirahan doon. Pinanood ko si inay na maghain sa kanila ng hapunan, isang pagkain na inihanda niya sa loob ng 6 na oras. Walang nagpasalamat sa kanya. Nang madapa siya at matapon ang alak sa mantel, sumabog sa galit si Danny. Sinunggaban niya ang braso ni inay nang napakalakas na sumigaw siya at itinulak siya patungo sa kusina. "Walang kwentang matanda. Italian linen yan. May ideya ka ba kung magkano ang halaga niyan? Ibabawas yan sa food budget mo." Food budget? Nang maglaon nalaman ko na binibigyan siya ni Danny ng 1,000 bawat linggo para sa pagkain. 1,000 sa isa sa pinakamahal na lungsod sa Pilipinas. Kumakain siya ng kanin at canned beans habang sila ay lumalamon ng Japanese Wagyu at French wine. Ngunit ang sandali na muntik ng magpabali sa akin ay dumating noong 3 gabi ng surveillance. Pinanood ko si Joyce na bumaba sa basement, lasing mula sa anumang mamahaling cocktail na ininom niya buong gabi. Tumayo siya sa pintuan ng silid ni inay. "Alam mo kung ano ang iniisip ko, Emeng," sabi ni Joyce. Ang kanyang mga salita ay paos. "Sa tingin ko, nagkukunwari ka. Sa tingin ko, naaalala mo ang lahat. Sa tingin ko, pinapabigat mo ang pag-arte mo sa demensya na ito para makakuha ng simpatiya." Si inay, nakaupo sa kanyang kama sa kanyang nightgown, tumingin ng may nalilitong mga mata. "Paumanhin, Joyce, hindi ko maintindihan." "Wag na huwag mo akong tatawaging Joyce. Mrs. Reyes ako sa iyo." Lumapit si Joyce. "Masyadong malambot si Danny sa iyo. Hinahayaan kanyang tumira dito ng libre. Binibigyan ka ng pagkain, binibigyan ka ng trabaho, para may magawa ka sa iyong kaawa-awang buhay. At paano mo kami ginagantihan? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagkakamali, sa pamamagitan ng pagpapahiya sa amin sa harap ng aming mga kaibigan. Ginagawa ko ang aking makakaya," bulong ni inay. "Paumanhin kung hindi ako sapat. Hindi ka sapat. Hindi ka kailanman magiging sapat." Tiningnan ni Joyce ang hubad na silid ng may pagkasuklam. "Mas mabuti pa ito kaysa sa nararapat sa iyo. Alam mo, gusto ni Danny na ilagay ka sa isang state home, isa sa mga lugar na iyon kung saan ipinaparada nila ang mga matatanda at kinalimutan. Ngunit kinumbinsi ko siya na panatilihin ka dito, kaya magpakita ka ng pasasalamat." Tumango si inay, umaagos ang luha sa kanyang mukha. "Salamat, Mrs. Reyes. Salamat sa iyong kabaitan." Tumawa si Joyce ng malamig at matalim. Kabaitan. Iyan ay nakakatawa. Lumingon siya upang umalis, pagkatapos ay huminto. "Oh, Ate Meng, kung babanggitin mo si Michael muli, kung pag-uusapan mo ang tungkol sa iyong patay na anak sa sinuman, sisiguraduhin kong tutuparin ni Danny ang banta tungkol sa nursing home. Naiintindihan?" "Naiintindihan ko." "Mabuti." Umakyat si Joyce sa hagdan at inihampas ang pinto. Narinig ko ang lock na umikot. Sila ay ikinukulong siya sa gabi. Umupo ako sa aking rental car, nanginginig sa matinding galit na akala ko ay baka mawalan ako ng malay. Pumatay ako ng mga tao para sa mas mababa kaysa sa nasaksihan ko. Tinapos ko ang mga buhay dahil sa pagsunod sa mga utos na mas kaunting pinsala ang ginawa kaysa sa ginagawa ng kapatid ko sa aming inay araw-araw. Ngunit pinilit kong huminga, mag-isip ng taktikal, alalahanin na hindi kumpleto ang misyon. Kailangan ko pa ng higit pa. Kailangan ko ng financial evidence. Kailangan kong maintindihan ang buong saklaw ng fraud. Nag-buzz ang aking telepono. Ito ay isang mensahe mula sa aking contact sa ahensya. 3 encrypted files. In-onload ko ang mga ito at nagsimulang magbasa. Ang unang file ay ang bank records ni Danny. Sinubaybayan ko ang 500 million na insurance payout. Naglagay siya ng 100 million sa isang lehitimong investment account marahil upang maiwasan ang hinala.
Ang natitira ay nilaunder sa pamamagitan ng isang serye ng mga shell company. Mga luxury car na binili at agad na ibinenta. Sining na binili sa mataas na presyo mula sa mga gallery na umiiral lamang sa papel. Real estate flips na hindi kailanman nangyari. 250 milyon ang na-convert sa ginto at nakaimbak sa isang pribadong vault sa Las Vegas. 100 milyon ang ginastos sa kanyang lifestyle, mga kotse, biyahe sa Europa, membership sa mga eksklusibong club. Ang natitirang 50 milyon ay naglaho lamang sa cryptocurrency wallets na kailangan ko ng supercomputer upang subaybayan. Ang pangalawang file ay property records. Naging abala si Danny. Inilipat niya ang bahay sa isang LLC na kontrolado niya. Ginamit niya ang pagkakakilanlan ni Inay upang kumuha ng reverse mortgage sa bahay ng kanyang pagkabata sa probinsya. Pagkatapos ay ibinulsa ang pera at hinayaan ng bangko na kunin ito. Nagbukas siya ng mga credit card sa kanyang pangalan at inubos ang mga ito. Nasira ang kanyang credit score. Hindi na siya makakapagrenta ng apartment o makakakuha ng utang. Ang ikatlong file ay medical records. Binasa ko ang mga tala ni Dr. Corpus nang may lumalaking takot. Ang diagnosis ng dementia ay gawa-gawa batay sa isang appointment lamang kung saan sinamahan ni Danny si Inay at sinagot ang lahat ng mga tanong para sa kanya. Nagpapakita ang pasyente ng pagkalito at pagkawala ng memorya, sabi ng ulat. Hindi maalaala ang batayang impormasyon ng walang tulong mula sa miyembro ng pamilya. Ito ay isang setup. Kinutsaba siya ni Danny, marahil ay tinakot siya. Tiyak na minanipula ang sitwasyon upang makakuha ng diagnosis na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kanyang mga gawain. Ngunit mayroon pa. Nakakita ako ng mga tala mula sa kanyang tunay na doktor, si Dr. Mayumi Diaz, sa isang kilalang ospital. Nagpupunta si Inay kay Dr. Diaz sa loob ng 10 taon. Ang mga tala ay detalyado at malinaw. Ang pasyente ay matalino, nakikibahagi. Walang mga palatandaan ng cognitive decline. Tinalakay ang kasalukuyang mga kaganapan, naalaala ang detalyadong kasaysayan ng pamilya, nagpakita ng mahusay na recall. Ang huling appointment ay 6 na taon na ang nakakaraan bago makuha ni Danny ang mga papeles ng tagapag-alaga. Pagkatapos noon wala na. Pinutol niya si Inay mula sa kanyang tunay na doktor at dinala lamang siya sa kasabwat na si Dr. Corpus kapag kailangan niya ng dokumentasyon. Mayroon akong lahat ng kailangan ko. Financial fraud, elder abuse, identity theft, insurance fraud, ngunit gusto ko pa. Gusto kong mahuli siya sa akto ng isang bagay na maglalagay sa kanya sa likod ng rehas sa loob ng mga dekada, hindi lang ilang taon. Kaya naglagay ako ng bitag, lumikha ako ng isang peking persona. Roberto Halcon, isang real estate developer mula sa Baguio. Ginawa ni Marco ang isang website, business cards, lahat. Pagkatapos, tinawagan ko ang cellphone ni Danny, ang numero na nakita ko sa property records. Mr. Reyes, kaya sabi ko, na iniaangat ng bahagya ang aking boses, nagdaragdag ng pahiwatig ng accent mula sa probinsya. Ang pangalan ko ay Roberto Halcon. Ako ay isang developer na tumitingin sa mga property sa Batangas. Ang bahay ninyo ay lumabas sa aking paghahanap at nagtataka ako kung nakonsidera mo na ba ang pagbebenta. Narinig ko ang pag-ikot ng mga gulong sa kanyang ulo. Ang bahay ay hindi naka-market. Naiintindihan ko iyan. Ngunit handa akong magbigay ng alok na mas mataas ng malaki kaysa sa market value. Pinag-uusapan ko ang cash. Mabilis na pagsasara, walang contingencies. Handa ka bang makipagkita? Gaano kataas kaysa sa market? Iniisip ko ang saklaw ng 450 milyon. Katahimikan. Ang bahay ay nagkakahalaga lang ng 350 milyon sa kasalukuyang market. Nag-aalok ako sa kanya ng 100 milyon na tubo. Kailan tayo maaaring magkita? Tanong ni Danny. Bukas, tanghali. Pupunta ako sa property. Magkita tayo noon, Mr. Halcon. Ibinaba ko ang telepono at ngumiti. Ito ang parehong ngiti na isinusuot ko bago ang isang raid. Ang ngiti na biro ng aking koponan. Naka-murder face si Reyes, sasabihin nila. May magkakaroon ng napakasamang araw. Kinabukasan, nanood ako sa mga kamera
habang nagkakagulo si Danny. Sumigaw siya kay inay na linisin ang bawat ibabaw, polish ang bawat fixture, gawing perpekto ang bahay. Mayroon tayong mahalagang bisita. Kung ipapahiya mo ako, pagsisisihan mo. Nagtrabaho si inay buong umaga. Gumagalaw ng dahan-dahan ngunit lubusan. Pinanood ko siyang dusty ng chandelier na nakatayo sa isang hagdan na mapanganib na umaalog. Pinanood ko siyang kuskusin ang sahig hanggang sa bumaluktot ang kanyang likod dahil sa sakit. Hindi tumulong si Danny. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagbibihis ng mamahaling suit, nagre-rehearse ng kanyang pitch sa salamin. Bandang 11:30 sinabi niya kay inay na maglaho. Pumunta ka sa iyong silid, ilak ang pinto. Ayokong makita ka ng bumibili, masisira ang deal. Sumunod siya ng walang tanong, bumaba sa basement na parang multo. Pagdating ng tanghali, nagring ako sa doorbell. Nagsuot ako ng tailored suit, may dalang leather briefcase at mukhang matagumpay na developer. Binuksan ni Danny ang pinto ng may ngiti na nagpaalala sa akin kung bakit hindi ko siya kailanman nagustuhan kahit nung bata pa kami. Mr. Halcon, tuloy po. Maganda ang property, sabi ko tumitingin sa paligid. Napakaganda, nakikita ko kung bakit gusto mo rito. Ito ay sa aming pamilya sa loob ng maraming taon, nagsinungaling ng maayos si Danny. Ngunit alam mo kung paano iyan. Oras na para mag-downsize, tamasahin ang ibang yugto ng buhay. Naglakad kami sa bahay. Ipinakita niya sa akin ang bawat silid. Nagbigay ng mga detalyadong kasinungalingan tungkol sa kasaysayan, mga renovation, ang priceless artwork na isinabit niya sa mga dingding. Tumango ako at kumuha ng mga tala sa isang iPad, ginagampanan ang papel ng perpekto. May isang bagay lang, sabi ko nang matapos namin ang tour. Ang county records ay nagpapakita ng isang pagkakaiba. Ang property ay orihinal na binili ng isang Michael Reed. Magkamag-anak ba kayo? Kumislap ang mukha ni Danny sandali lang. Pagkatapos, bumalik ang ngiti. Aking kapatid, namatay siya ilang taon na ang nakakaraan. Nakalulungkot military. Naman ako ang property bilang susunod na kamag-anak. Ikinalulungkot ko ang inyong pagkawala, sabi ko. Nasa Iraq ba siya? Afghanistan? Pareho. Sa katunayan, napakahusay na sundalo. Namatay na bayani. Sinabi niya ito ng maayos, nang may ganoong huwad na sinseridad na gusto kong basagin ang kanyang panga doon. Well, sabi ko, sa tingin ko, maaari tayong magpatuloy. Kailangan kong magsagawa ng due diligence, syempre. Title search, inspection, ganong bagay. Ngunit handa akong magsulat sa iyo ng check para sa 50 milyon ngayon bilang earnest money. Kumislap ang kanyang mga mata. Iyan ay napakagaling. Meron akong isang kondisyon, sabi ko. Kailangan kong makita ang basement. Ang mga listing photos online ay hindi nagpakita nito at gusto kong siguraduhin na walang water damage o foundation issues. Siyempre, sabi ni Danny. Bagaman, dapat kitang bigyan ng babala. Ginagamit namin ito para sa storage. Medyo magulo. Naglakad kami pababa. Nakita ko ang pinto ni inay na nakasara ng mahigpit. Dinala ako ni Danny sa kabilang bahagi ng basement. Ipinapakita sa akin ang water heater, ang electrical panel. Mabilis na nagsasalita tungkol sa kung paano ang lahat ay na-upgrade kamakailan at ayon sa code. Naglakad ako patungo sa sulok kung nasaan ang silid ni inay. Sinubukan ko ang door handle, nakakandado. Ano ang nasa loob nito? Storage lang, mabilis na sabi ni Danny. Lumang muebles, mga kahon, walang mahalaga. Gusto kong makita. Wala akong susi sa akin. Kumuha ako ng lockpick mula sa aking bulsa. Mayroon akong mga kasangkapan. Mr. Halcon, sa tingin ko ay hindi talaga. Sinira ko ang lock sa loob ng 3 segundo at binuksan ang pinto. Nakaupo si inay sa kama, nakatitig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya nang bumukas ang pinto, takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ako, talagang nakita niya ako at may kumislap sa kanyang ekspresyon, pagkilala marahil o pagkalito lang sa pagkakita ng isang estranghero. Sino ito? Tanong ko kay Danny. Kalmado pa rin ang boses, ginagampanan pa rin ang papel. Iyan, siya ang housekeeper. Nakatira siya on site. Sa basement na walang bintana, walang maayos na banyo? Ito ay pansamantala, sabi ni Danny. Mas gusto niya rito.
Tahimik. Naglakad ako sa silid. Tiningnan ko si inay. Napakapayat niya, napakahina, napakawasak. Ma'am, sabi ko ng marahan, ano ang pangalan mo? Emeng, bulong niya. Emeng Reyes. Reyes? Tiningnan ko si Danny. Pareho ng huling pangalan mo, nagkataon lang? Karaniwang pangalan. Bumalik ako kay inay. Emeng, gaano katagal ka nang nakatira rito? Tumingin siya kay Danny, humihingi ng pahintulot na magsalita. Nagbigay siya ng isang bahagyang hindi mahahalata na iling ng kanyang ulo. Hindi ko matandaan, sabi niya. Kinuha ko ang aking telepono. Nagpakita ako ng isang larawan, isa na di-in-ownload ko mula sa website ng taga-Suri ng county. Ito ay ang titulo ng property na may pangalan ko. Emeng, kilala mo ba ang taong ito, si Miguel Reyes? Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang anak ko, ang Michael ko. Ngunit siya ay, sinabi nila sa akin na wala na siya. Sino ang nagsabi sa iyo? Si Danny. Sabi niya, namatay si Michael sa giyera. Tiningnan ko si Danny, namutla ang kanyang mukha. Nagsisimula siyang maintindihan na may napakalaking mali. Tama na, sabi niya. Mr. Halcon, sa tingin ko, dapat ka nang umalis. Hindi ko siya pinansin. Pinanatili ko ang aking mga mata kay inay. Emeng, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi patay si Michael? Paano kung sabihin ko sa iyo na buhay siya? Huwag kang makinig sa kanya, Emeng, matalim na sabi ni Danny. Nalilito siya. Hindi niya alam ang pinag-uusapan niya. Nanginginig ang mga kamay ni inay. Kung buhay si Michael, uuwi siya. Kukunin niya ako. Inabot ko at inalis ang peking salamin na suot ko. Pinadaan ko ang aking kamay sa aking buhok. Itinulak ito pabalik sa paraan ng pagsusuot ko nito. Hinayaan kong magbago ang aking postura. Hinayaan kong bumaba ang aking boses sa natural na rehistro nito. Nandito na ako, Nay. Tinitigan niya ako. Pinanood ko ang paggana ng kanyang isip. Pinanood ko siyang iproseso ang mukha, ang boses, ang mga mata. Pinanood ko ang 12 taon ng kasinungalingan na nagsimulang gumuho. Miguel, bulong niya. Ako ito, Nay. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Umakyat siya ng isang hakbang patungo sa akin. Umaabot ng may nanginginig na mga kamay upang hawakan ang aking mukha. Anak ko, ikaw, patay ka. Hindi ako patay. Nandito ako. Bumagsak siya sa aking mga braso, humihikbi. Niyakap ko siya. Nararamdaman kung gaano siya kagaan, kung gaano siya kahina. Tumingin ako sa ibabaw ng kanyang balikat kay Danny. Umaatras siya patungo sa pinto. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari akong magpaliwanag. Idineklara mo akong patay, sabi ko. Ang aking boses ay patay kalmado. Kinuha mo ang aking life insurance. Ninakaw mo ang bahay na ito. Inalipin mo ang ating inay. Pinoprotektahan ko siya. Nalilito siya. Kailangan niya ng tulong. Ikinaloob mo siya sa basement. Wala ka rito. Iniwan mo kami. Naglilingkod ako sa aking bansa. Nagpadala ako ng pera bawat buwan. Pera na ninakaw mo. Inabot ni Danny ang kanyang telepono. Kumilos ako ng mas mabilis. Muscle memory mula sa 1,000 combat situations. Ang kanyang pulso ay nakabaluktot sa likod ng kanyang likod. At ang kanyang telepono ay nasa sahig bago siya makapag-dial. Bitawan mo ako, sigaw niya. Tatawag ako ng pulis. Pakiusap, gawin mo, sabi ko, dahil sila ay nasa daan na. Para bang sinasagot ang tanong, narinig ko ang mga sirena sa malayo. Lumalapit. Tumawag ako kay Ati Sara Banzon bago ako pumunta sa bahay. Tumawag siya sa pulis, sa DA at sa Adult Protective Services, DSWD. Sila ay darating na may warrant, may medical personnel, may buong puwersa ng batas. Sinubukan ni Danny na humila palayo. Hinayaan ko siyang umalis at siya ay natumba pa atras. Hindi mo mapapatunayan ng kahit ano. Salita mo laban sa akin. Sa katunayan, sabi ko, kinuha ang aking tablet. Salita mo laban dito. Ipinakita ko sa kanya ang footage. 3 araw ng pang-aabuso na nakondense sa isang 10 minutong highlight reel. Itinutulak niya ang aming inay, inihagis ni Joyce ang tasa ng kape, ang nakakandadong pinto ng basement, ang pag-uusap kung saan tinawag niya siyang walang kwenta.
Ipinatugtog ko ang audio ni Joyce na nagbabanta na ipadala si inay sa isang nursing home kung babanggitin niya ang pangalan ko kailanman. Ipinatugtog ko ang video niya na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang dating may-ari, isang estranghero na hindi mahalaga. Sa bawat clip, lalong namutla ang mukha ni Danny. Lumubog siya sa mga hagdan ng basement. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Nasaan si Joyce? Tanong ko. Nasa itaas, tulog. Ang mga sirena ay nasa labas na ngayon. Narinig ko ang pagsara ng mga pinto ng kotse, mga boses. Miguel, hawak pa rin ako ni inay, takot na baka mawala ako. Totoo ba ito? Nandito ka ba talaga? Nandito talaga ako, Nay, at hindi na ako aalis pa. Bumaba muna ang mga pulis sa hagdan. Sinundan ni Sarah sa kanyang matalim na suit. Sinundan ng 2 paramedic na may stretcher. Mr. Reyes? Tanong ng isa sa mga opisyal, tumitingin sa akin. Ako iyon. Opisyal, ito ang aking inay, si Aling Emeng Reyes. Siya ay kinulong dito labag sa kanyang kalooban. Kailangan niya ng atensyong medikal. Tumayo si Danny. Baliw iyan. Ako ang kanyang legal na tagapag-alaga. Mayroon akong mga papeles. Pekeng papeles? Sumingit si Sarah. Batay sa isang mapanlinlang na medical na diagnosis. Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto, Mr. Reyes. Insurance fraud, elder abuse, identity theft, embezzlement. Dapat ba akong magpatuloy? Mas maraming opisyal ang bumaba. Naglagay sila ng posas kay Danny habang binabasa ni Sarah ang kanyang mga karapatan. Umiiyak na siya ngayon, nagmamakaawa. Migs, pakiusap. Kapatid mo ako. Maaari nating ayusin ito. Tiningnan ko siya. Ang taong ito nakalaro ko noong bata pa kami, na pinrotektahan ko mula sa mga bully, na pinagkatiwalaan ko na mag-alaga sa isang taong pinakamahalaga sa akin. Huminto ka na sa pagiging kapatid ko noong araw na ikinaloob mo ang ating inay sa isang basement, sabi ko. Ngayon, isa ka na lang kriminal. Dinala nila siya sa itaas. Narinig ko ang pagsigaw ni Joyce. Narinig ko ang mga opisyal na sinasabi sa kanya na siya ay inaresto rin. Narinig ko ang kanyang mga banta, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang hysterical na pag-iyak. Sinuri ng mga paramedic ang aking inay. Malnutrition, sabi nila. Dehydration. Marahil ay ilang bali ng tadyang na gumaling ng mali. Gusto nilang dalhin siya sa ospital. Sasama ako sa kanya, sabi ko. Sa ospital, nagsagawa sila ng mga pagsusuri. Napakaraming pagsusuri. Kinumpirma nila na wala siyang demensya, walang cognitive decline. Ang kanyang memorya ay perpekto. Naaalala niya ang lahat ng ginawa ni Danny. Bawat pagpapahiya, bawat banta. Natakot lang siya at masyadong na-isolate para humingi ng tulong. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa kanyang silid sa ospital. Sinabi nila sa akin na patay ka, anak. Nagpakita sila sa akin ng mga papeles, isang death certificate. Sabi nila na matay ka sa Afghanistan. Nasa Afghanistan ako, sabi ko. Ngunit hindi ako namatay. Nang hindi ka umuwi, nang lumipas ang mga taon at hindi ka nagsulat o tumawag, naisip ko na baka totoo iyon. Umagos ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Naisip ko na nawala ka na sa akin. Nasa Black Ops ako, Nay. Deep cover, hindi ako makapag-contact. Naisip ko na ligtas ka. Naisip ko na inaalagaan ka ni Danny. Hinawakan niya ang aking kamay. Nandito ka na ngayon, iyon ang mahalaga. Sa sumunod na linggo, lumabas ang buong saklaw ng mga krimen ni Danny at Joyce. Ang DA ay nagtatayo ng isang kaso na maglalagay sa kanila sa kulungan sa loob ng 20 taon minimum. Gusto ng insurance company ang kanilang 500 milyon pabalik, kasama ang mga parusa. Tinitingnan ng IRS ang tax fraud. Ang Adult Protective Services ay nagdokumento ng sapat na pang-aabuso upang mag-file ng sarili nilang mga kaso. Ginawa ni Ate Sara Banzon ang kanyang mahika sa korte. Ang mapanlinlang na guardianship ay natunaw. Ang power of attorney ni Danny ay binawi. Ang titulo ng bahay ay kinuwestiyon at pinawalang bisa. Ang lahat na kinuha ay ibinabalik. Ngunit may isa pang sorpresa na naghihintay sa amin. Umupo ako kasama ang aking inay sa silid ng ospital nang ipadala sa akin ng misteryosong kontak ang isang huling file. Ito ay isang cryptocurrency wallet, isa na hindi alam ni Danny.
Binuksan ko ito 15 taon na ang nakakaraan noong nagsisimula pa lang ang Bitcoin. Naglagay ako ng 2.5 milyon dito bilang isang eksperimento at nakalimutan ko ito. Ang 2.5 milyon na iyon ay nagkakahalaga na ngayon ng 4.1 bilyon. Ipinakita ko kay inay ang numero sa screen ng aking laptop. Tinitigan niya ito, hindi lubos na naiintindihan. Ito ay sa iyo, sabi ko. Lahat ng ito. Miguel, hindi ko kaya. Kaya mo. Gagawin mo. Bibili ka ng sarili mong bagong bahay kahit saan mo gusto. At hindi ka na kailanman mag-aalala tungkol sa pera muli. Umiyak siya. Masayang luha sa pagkakataong ito. Isang buwan pagkatapos, tumayo kami sa deck ng kanyang bagong tahanan. Hindi ang mansion sa Batangas na agad kong ibinenta. Ayaw niya ito, ayaw niya ang mga alaala. Sa halip, bumili kami ng mas maliit, ngunit magandang craftsman sa Subic Bay. 3 silid tulugan, isang hardin, mga kapitbahay na nagdadala ng casseroles at malugod siyang tinanggap. Si Danny at Joyce ay nasa kustodiya, naghihintay ng paglilitis. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Gugugulin nila ang susunod na 2 dekada sa kulungan at kapag lumabas sila, sila ay magiging walang pera at hindi na makakakuha ng trabaho. Si Dr. Corpuz ay nawalan ng kanyang medical license ng permanente. Nahaharap siya sa sarili niyang mga kaso ng kriminal. Si inay ay nakakuha muli ng 15 pounds. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Nagpapatingin siya sa isang therapist, nagtatrabaho sa trauma, ngunit higit sa lahat, gumagaling siya. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka, sabi niya habang pinapanood namin ang paglubog ng araw sa tubig. Maniwala ka, Nay. At hindi na ako aalis. Nagretiro na ako ngayon. Wala nang deployments. Ano ang gagawin mo? Inisip ko ito. Baka magsulat ako ng libro. Paano sirain ang iyong mga kaaway gamit ang legal system? Maaaring maging bestseller. Tumawa siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang talagang tumawa sa loob ng maraming taon. Umupo kami sa komportabling katahimikan, pinapanood ang mga bangka sa daungan, nakikinig sa mga gal. Gumugol ako ng 20 taon sa pakikipaglaban sa mga terorista, diktador at panatiko. Natutunan ko na ang pinakamasamang kaaway ay hindi laging ang mga bumabaril sa iyo. Minsan, sila ang mga ngumingiti sa iyong mukha habang sinisira nila ang lahat ng mahal mo. Ngunit natutunan ko rin na ang hustisya, bagaman minsan ay naantala, ay hindi kailanman tinatanggihan. Hindi kapag may pasensya kang maghintay para sa perpektong sandali upang umatake. Nagsugal si Danny na patay na ako, na hindi na ako uuwi, na maaari siyang magnakaw ng walang parusa. Nakalimutan niya ang unang tuntunin ng digmaan. Huwag kailanman iwanan ng isang kaaway na buhay sa likod mo. Iniwan niya akong buhay at umuwi ako. Ang paglubog ng araw ay nagpabalik ng ginto sa tubig. Inabot ni inay at kinuha ang aking kamay. Salamat, anak. Para saan? Sa pagbalik, sa pakikipaglaban para sa akin, sa pagiging bayani ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagpalaki ka ng isang komando, Nay. Hindi namin iniiwan ng sinuman, lalo na ang pamilya. Umupo kami doon hanggang sa lumabas ang mga bituin. 2 survivors ng iba't ibang uri ng giyera. Sa wakas, nasa bahay at sa wakas, may kapayapaan.